Okay, nakita po natin sa ating screen, makakasama po natin si Police Colonel Maria Sheila T. Portento. Siya po ang Chief ng Anti-Trafficking in Persons Division ng PNP WCPC or Women and Children Protection Center. Welcome po sa ating webinar, Aling Police Colonel Portento. Magandang umaga po, Miss Mia, at sa lahat pong nanonood ngayong umaga. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Magandang umaga rin po, Colonel, at salamat po muli sa pagpapaunlak despite sa inyo pong busy schedule. Okay, hindi na po natin ito pahahabain, Colonel. Direkta na po tayo sa ating talakayan. So ngayon po, siguro, Colonel, ang ating pong usapin na OSEC ay bago sa pandinig ng ating mga taga-subaybay. Maaari niyo po ba sa aming maipaintindi or maipaalam kung ano po ang OSEC or online sexual exploitation of children? Sige po. Bago po ipaliwanag ko in layman's term, gusto ko lang po i-explain or i-define ano po in technical terms ang tinatawag na online sexual exploitation of children. So it is the production for the purpose of online publication or transmission of visual depiction. Pwede po siyang photos, videos, or live streaming of the sexual abuse or exploitation of a minor for a third party who is not in the physical presence of the victim in exchange for compensation. So to illustrate po, itong krimen po ito, meron pong tatlong actors. So number one, yung tinatawag naming perpetrators or yung customer po na usually our majority sa mga cases na na-handle namin, taga-ibang bansa po. So foreigner, na meron po siyang kakayahan na magbayad para magkaroon ng access na mapanood yung pang-aabuso sa bata. Ang tanong, nasaan si bata? Yun po, andi dito sa ating bansa. So ipapasok ko po yung second actor na kung saan siya po yung tinatawag nating facilitator or siya po yung nagbubugaw doon sa bata para gumawa ng pang-aabuso. So, ang pangatlo naman pong actor ay yung biktima o yung batang ginagamit para dito sa OSEC. So, si customer po at saka si facilitator, mag-uusap sila at pag sila po ay nagkasundo kung magkano yung magkano yung perang kabayaran para doon po sa i-request na sexual act or any type of abuse na gagawin ni yung facilitator, pwede na po nilang gawin ang krimen. So ganun po yung mas malinaw na picture kung paano nagagawa o nangyayari itong OSEC. Okay po. So hindi lang po pala siya yung napapanood natin, even yung distribution po ng mga masiselang larawan ng mga kabataan ay considered po as OSEC, Colonel? Depende po. Kung halimbawa naman po, ito po yung problema kasi natin ngayon. Kung makikita nyo po yung mga TikTok, wherein self-produced itong mga images na ito. So, ang OSEC kasi po dito sa Pilipinas is a trafficking offense. Kung paano siya pumapasok na trafficking, kailangan pong masatisfy yung tatlong elements ng krimen, yung acts, means, and purpose. Yung acts po dito sa OSEC, in-offer, ginamit or ni-recruit ang bata para i-offer doon sa customer nga. And then, sa means naman po, dahil bata ang pinag-uusapan natin, hindi na po siya importante. Kasi yung mga bata po, kinukonsider na wala po silang kakayahang magbigay ng consent na sila po ay aabusuhin o sila po ay gagawa ng mga sexually explicit materials. So, waive po yung means. Then, ang pinaka-ultimate na kailangan ma-prove ng mga investigador po, ano po yung purpose kung bakit kinuha na ng video, kinuha na ng picture na mahalay, it's for exploitation. Pwede pong yung customer po, pansarili niya lang pong gamit yung mga images or videos, or pwede rin niya po itong i-distribute in the same manner na pagkakitaan. Ngayon po, ang pinagkaiba yung sinasabi ko pong self-induced o self-produced is that yung mga kabataan natin ngayon, sila mismo yung gumagawa. So wala pong nagdidikta sa kanila na gumawa at para pagkakitaan. Pwede po nila itong gawin para i-share sa mga friends or pwede din po na pagkakitaan nila, pero for as long as walang nagpa-facilitate, walang pumipilit sa kanila,
hindi po siya papasok na trafficking offense. I see. I see. Okay po. Siguro po mamaya mas matatalakay natin yun dun sa pagkakaiba po ng pornografiya saka OSEC. Tama po ba, Colonel? Okay. Yes po, Ngayon Mrs. naman po, yes po. Okay. Colonel, marami po ang nagtatanong, ano raw po ang kalagayan ng OSEC ngayon dito sa ating bansa bago nagkaroon ng pandemya at ngayon pong may pandemya? Bago po magpandemya, marami na rin po talaga kaming natatanggap na mga referral galing po sa partners natin like si CFO po, very active in referring cases to us na-action na naman po namin. And then meron din po kaming mga tinatawag na proactive investigation na kung saan yung mga online investigators po ng PNP-WCPC ang siya mismong nagpapatrolya sa cyberspace. And then meron din po tayong mga referrals na nanggagaling po sa mga partners namin ng mga foreign law enforcement agencies o mga kapulisan sa ibang bansa. Pag halimbawa na-refer naman po sa amin, tinitignan namin kung pasok po siya sa trafficking offense. Ngayon po, bago magpandemya, kung ikukumpara natin nang nagkaroon na po tayo ng pandemya, hindi pa po namin nasabi noon na nagkaroon ng increase. Bagamat nagkaroon po ng report yung National Center for Missing and Exploited Children na merong pagtaas doon sa online activities involving sa mga child sexual abuse materials or CSAM. Pero kung titignan po natin ito at naipaliwanag naman po ng Department of Justice Office of Cybercrime, ito po yung mga images, videos na dati nang na-produce o dati na pong nagkalat, dahil nga po lahat tayo napunta ng online, nabuhay po siya. So every time na na-share, every time na dinownload, in-upload, nagbibilang po siya as a report. So tinignan po namin siya as a challenge for us and as a warning at the same time na kailangan naming tutukan ano ba talaga yung magaganap. Tataas po ba yung mga kaso natin ng OSEC dahil nagka-pandemya? So si pandemya naman po, lahat tayo naiusog online. Ngayon, kung titignan po namin based doon sa datos namin from March 2020 hanggang compare namin po para sa ngayong taon, masasabi po namin bahagyang tumaas siya. So kung ipapaliwanag ko po bakit mas tumaas ngayon, dahil di ba po nung lockdown, masyadong stricto yung ating pag-enforce ng lockdown. So, yung mga kapulisan po, medyo limited yung movement namin. Tapos yung mga tao naman natin sa komunidad, restricted din sila ng kanilang mobility. So, merong mga hindi nakakapag-report. Ngayong July pa lang po, bahagya pong nakita namin kung talagang ikukumpara namin na tumaas. Pero hindi naman po ganun ka-alarming yung taas. Okay po. Siguro dahil na rin po, kahit naman kasi before the pandemic, dahil nga online siya nagaganap, may access na rin talaga ang tao. Ngayon lang nagka-pandemya is mas nagkaroon ng oras ang mga tao. Kaya rin po. So nakikita niyo po on screen, ano po yung possible drivers kung bakit nagkaroon ng increase yung OSEC. So ito po yung tinitignan namin. Unang-una po, naka-home quarantine lahat. Ayun po, sinabi mo mga Miss Mia, mas maraming oras yung mga customers online. Lockdown din po sila hindi lang tayo yung apektado. And then, yung mga bata, ito yung nakakalungkot kasi itong crime type na ito, we call this as a hidden crime na kung saan nagaganap siya hindi sa ibang lugar, kundi sa bahay mismo. During the lockdown, yung mga bata ay nasa bahay, hindi sila makalabas, hindi sila makapunta ng school, hindi sila makapagsumbong kay teacher o kay tita. So, nagiging vulnerable sila doon sa environment nila lalo. And then, nagkaroon din ng increased opportunity yung mga facilitators natin dahil nga walang trabaho, marami yung nag-shift o nainganyo na andoon lang din lang sa bahay and pwede silang kumita. Tapos ang isa pa is that kung matatandaan nyo, maraming business establishments yung hindi pinagpatuloy na mag-operate during the lockdown. Pero dahil ang Pilipinas, parte na ng buhay natin,
yung mga remittance centers nagkalat dahil nga marami po sa atin na kamag-anak OFW at ito yung ginagamit na channels nila para magpadala ng mga suporta sa mga kamag-anak dito. Ito rin po yung same channel na ginagamit ng mga customers or perpetrators natin para magpadala ng kabayaran doon sa mga facilitators. And syempre, ang pinakahuli is marami talaga yung nawalan ng trabaho at kabuhayan. Okay, sige po. Colonel, meron po ba tayong bilang ng mga naging biktima at na-report na kaso tungkol dito sa OSEC? Meron po. So, nung lockdown, actually nung December lalo na, nung nagkaroon ng statement si Senator Gatchalian, nung mga nagkalat daw po ng mga nagbebentahan ng mga images ng mga sinasabing estudyante to help them survive yung online studies nila, nag-intensify po tayo ng operations natin. Bukod pa, nakadagdag pa doon yung pronouncement ni Presidente na tingin ng ating conduct of operation. So, nung pandemic po, ito po yung naging result ng operation namin. Nagkaroon po kami ng 101 na operations na nagresulta po sa pagkakasagip namin sa 297 na biktima and then sa pagkakaaresto po ng 49 na suspects. So ito naman pong mga suspects na ito ay nasampahan na ng kaukulang kaso. Okay po. Speaking of kaso, Colonel, meron po ba tayong batas laban sa OSEC at kung paano po nakukonsidera ang OSEC bilang trafficking case? Okay, so yung na-discuss ko nga po sa inyo, dapat papasok siya dun sa tatlong elements, yung acts, means, and purpose. So dito po sa OSEC case, sa acts po yung pag-aalok ng bata doon sa would-be customer na itong batang ito pwede pong i-exploit at sa magkanong halaga. So ito po yung ultimately purpose, ma-exploit siya at may kaukulang halaga bilang kabayaran. Ang hindi po alam ng mga naaresto natin is yung patong-patong na kasong haharapin niya na kung saan may kaso nga po kami na nung nahuli si nanay, doon niya pa lang po nalaman kung gaano pala kabigat yung parusang kakaharapin niya. So andito po, pinapakita po dito, ano pa yung mga offenses na nako-commit niya o na-violate ng batas. Isa po dyan is yung Republic Act 9208, yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Republic Act 10364, or yung Expanded Trafficking Act of 2012. Ito po, talaga nakafocus po sa OSEC. Meron din po tayong yung Cybercrime Prevention Act of 2012, and then Anti-Child Pornography Act of 2009, and then, syempre, sa pagpoprotekta ng mga bata, yung Republic Act 7610, and then yung Republic Act 9231, ito po yung elimination of the worst forms of child labor. Doon naman po sa penalty, usually po, ang kinakaharap po is 20 years na pagkakakulong at meron pa pong karampatang multa doon po sa mapapatunayan na nag-violate o nagkasala sa krimen ng trafficking. Okay po. So talagang dapat aware po tayo dito, otherwise ito po yung mga kakaharapin nating asunto laban po sa atin. So paano po sa yung pagkakaroon po ng ganitong aktibidad? Mamiya, naglag po ako. Pwede pa ulit po ng tanong? Okay po. Gusto ko lang po sanang malaman din, siguro, paano po ba naaapektuhan ng OSEC yung isang pamilya, isang komunidad, yung atin pong bansa? Sir Paul, kung maipakita natin yung slide natin kung bakit marami ang OSEC na nagaganap dito sa ating bansa. Para masusugan ko po yung tanong ni Ma'am Mia. Okay, so magtatanong kayo bakit marami ang nangyayaring OSEC dito sa ating bansa. Number one po, given fact, very fluent tayo sa English, na kung saan
kahit isang Pilipino na hindi tumuntong sa formal na paaralan, kaya pong mag-engage sa isang foreigner na makipag-usap ng English. So, yung foreigner, mahirapan naman po kung makikipag-engage sila doon sa mga bansang hindi marunong mag-English. So, sa hi and hello pa lang, alam na agad ni Pinoy kung ano yung idudugtong sa usapan. And then po, accessibility in the internet. Marami po tayong mga offer from internet service providers na talagang abot kaya ang presyo, 50 pesos, unlimited na internet surfing for a day. Imagine niyo po kung mag-commit ng OSEC yung isang nanay sa halagang 50 pesos na puhunan niya for the load, marami po siyang kikitain dun. Next po, access to remittance center. So nabanggit ko na nga po ito na ang remittance centers po dito sa atin nagkalat po dahil nga po marami tayong kamag-anakang OFW na sadly kinagamit din po ng mga perpetrators or customers natin abroad para mapadala ang kanilang bayad dito sa mga facilitators ng OSEC. Ang susunod naman po, ito yung nakakalungkot na dahilan na kung saan actually yung bata tsaka yung facilitator po, meron silang trusting relationship. Ano si trusting relationship? Sa mga kaso po naming nahawakan, ang mga nagfa-facilitate o nagbubugaw sa mga bata na nabibiktima ng OSEC ay nanay, kapatid, tiyahin, kapitbahay. So having a trusting relationship, madali makumbinsi si bata para gawin yung OSEC. At ang nakakalungkot pa rin po na karagdagan is that pagdating sa usapin ng pamilya, enticing a child to do OSEC, dinadagdagan pa po ng guilt feeling ng facilitator. Sasabihin ng nanay, pag hindi mo anak ito ginawa, walang gatas si bunso. Pag hindi mo ito ginawa, mapuputulan tayo ng kuryente. Pag hindi tayo nag-show kay Uncle Sam, wala tayong kakainin mamaya. So bukod pa doon sa nabasag na yung tiwala ng bata because as we all know, dapat yung nanay yung unang nagpoprotekta sa atin, dinadagdagan pa ng guilt feeling na pag di ko pala ito ginawa, wala kaming kakainin. So, yung bata, mas madaling ma-entice. At isa pa pong bagay na pangungumbinsi nila is that sinasabi ng mga facilitator na hindi naman sa'yo mapanganib or hindi ka naman mapapahama kasi ako naman yung gagawa. Yung nanay, yung nasa internet naman, manunood lang yung nagbabayad. The problem is, the trauma na i-inflict sa bata is the same. Dahil nga po, kung babalikan natin yung definition ng OSEC, sexually explicit yung mga ginagawa at pinagagawa. If I may be a little graphics about the description, yung mga normal pong sexual activity na ginagawa ng two consenting adults, pwedeng gawin yun sa bata. Kung depende po sa nire-request ng customer at kaya niyang bayaran. And then, syempre, on a wider scale, kahirapan pa rin po yung dahilan kung bakit daw ginagawa ito. Going back naman or relating this factors bakit prevalent ang OSEC sa Pilipinas, anong magiging epekto nito? First, in the family, ang offender nga po, kapamilya. Ang biktima is bata sa pamilya. Nakakalungkot po. Ako po, I've been doing operations, both rescue and entrapment operations with this crime type for 3 years now. Nakakadurog puso po doon sa akto na pag dumating kami doon sa bahay na yon para kunin ang bata sa gipin and at the same time, arestuhin yung nanay niya. You can just imagine yung senaryo po na yung bata ay sumisigaw at umiiyak dahil ayaw niya mapalayo doon sa nanay niya. Pero hindi niya maiintindihan na kaya siya nilalayo, yung nanay niya mismo po ang sumisira sa kanya, nang aabuso sa kanya. So,
bilang isang nanay po, 'pag yun na ang senaryo na nakikita ko, talagang nakauwi na ako sa bahay, gabi na, Dala-dala. nakadilat pa ako kasi naririnig ko pa po yung sigaw ng bata. Hmm. Napaka-traumatic din sa amin bilang frontliners at bilang rescuers. So, um, 'pag nakulong ang nanay, ang trauma ng bata doble-doble. Nahiwalay na siya sa bahay, Mm. and yet siya pa yung magiging susi para makulong yung kanyang nanay. At isa pa pong nakakadagdag sa trauma na nararanasan namin is that kulang po tayo ng shelters para sa magkakapatid. So you can just imagine, 4 na magkakapatid 'pag na-rescue, iba-ibang shelter pa po ang pagdadalhan. Kasi yung isang shelter ang requirement, batang babae 12 anyos pababa. May kapatid siyang 14 years old, may kapatid siyang lalaki, at iba pa rin po yung shelter na pambata. So 4 na sila na displaced na, paghihiwa-hiwalayin mo sila. And then, kung halimbawa naman po, um, napatunayan after ng hearing ng kasong ito na yung nanay guilty sa pag-violate ng mga batas na yon, ang kakaharapin niya po is 20 taong pagkakakulong. So wala nang nanay yung pamilya. Yung mga bata, puwede naman po na ma-reintegrate sila o ibabalik sila sa isang kamag-anak na puwedeng mag-alaga sa kanila, pero dysfunctional na po. Kasi sino ba naman ang ayaw na ang pamilya mo, andiyan yung tatay, nanay at buo ang mga kapatid mo na iisang tahanan kayo. Pero with this crime, talagang sabog at hiwa-hiwalay ang bawat miyembro ng pamilya. So as a Mm. nation, tignan na lang po natin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na yung kabataan ang pag-asa ng ating bayan. 'Pag itong krimen na ito hindi natin napigilan, magno-normalize 'to sa mga bata, na akala nila what they're doing is okey lang, acceptable, ganyan. Nakakalungkot isipin na 'pag ako nga po nababatuhan sa feed ng mga nagti-TikTok, some of these, young people find it fun, para maging Mhm. in. Kaso po pagdating ng panahon na yung maturity nila sinks in, paano na nila hahablutin sa cyberspace yung na-upload na nila. Yun nga ang ina-advocate din namin po, let us all be aware ng dangers ng internet na kung saan, marami po ang oportunista na magte-take advantage ng vulnerabilities ng mga bata. Idagdag ko lang po, one study showed na at one given time, ito po as I speak, roughly more than 300,000 ang mga perpetrators o yung mga pedophiles na nagkakahilig sa bata, naghahanap sa internet ng mabibiktima. Mhm. Gano'n po kapanganib yung ating cyberspace. Okay po. Ay, Colonel, medyo pina-process ko po. Alam ko yung mga nakikinig talagang bothered din po sila sa kanilang mga narinig ngayon, ano, pero that's the reality that we face ngayong talagang laganap pa rin po yung OSEC sa ating community. Siguro po, in a way, paano po ba nalalaman ng mga non-police or non-uniform personnel, tayong mga simpleng mamamayan na kung may nangyayari na pong OSEC sa aming komunidad para naman ang sa ganun alam din namin kung kailangan na po ba namin mag-report. What can you share po tungkol doon, Colonel? Okay. Medyo mahirap po na ma-detect itong crime na 'to. Hindi 'to pareho ng, kasi hindi siya ginagawa openly. Halimbawa po, yung pagsusugal, mapadaan ka lang nakikita mong nagsusugal, oops, violation na 'yan, puwede nang Mhm. i-report. Oo. Ito po kasi, would you believe, may mga, inoperate kami na isang bahay na kung saan 4 na magkakapatid na may kanya-kanyang pamilya, hindi nila alam na dun sa pinakadulo, sa kwarto ng isang kapatid nila, nag-o-OSEC na pala at ginagamit yung mga anak niya. So,
Pero bagamat pwede po natin meron namang mga red flags na kung dadagdagan natin yung pagmamatsyag natin, matutuntun po natin or kahit papaano makikita natin itong red flags na to at matutulungan niyo po kami sa pamamaraan ng pagre-report. Number 1 po, yung kapitbahay ninyo palaging nagki-claim sa Cebuana Luwilier o kaya sa Western Union, pero wala naman po kayong nababalitaan na nag-online selling siya. Kasi yung mine, nagtitinda ng tanim, nagtitinda ng ukay-ukay, at least meron kayong maiisip o maikokonekta na, may kabuhayan nito, that's why she frequents the remittance centers. Ang problema kung wala po, alam mong nandun lang sa loob ng bahay. And then, sa mga bata na nasa loob ng bahay, hindi yung actuations kasi nila 'pag ang bata ay naaabuso, nagshi-shift Mapapansin niyo yung normal niyang ginagawa, hindi na siya nakikita sa bata. Halimbawa, yung dating masayahin, yung dating isang tanong, isang sagot, yung bata usually is restrained na to specific to answer outrightly o spontaneous na sagot dahil nga po andun yung pinoprotektahan niya yung nanay niya sa ginagawa niya. Hindi rin po normal sa bata na expect na natin na magsusumbong sa kapitbahay, inaabuso ako ng nanay ko. Dahil nga po alam niya na yun nga pag guilt factors, ando doon sa kanya yon, nakatanim sa utak niya, kaya nga madali siya pong maimpluwensyang gumawa. Tapos sa baba po, sa mga barangay, itong term pong OSEC na to, hindi nila to alam Pero pag nabanggit mong cyber, ayan, mas madali mag-ting, nagsa-cyber siya. I've experienced this for a few number of operations that we conducted na nung tinawag si barangay chairman, kasi syempre po, pag halimbawa ando doon na kami sa lugar, i-involve namin yung barangay officials, yun ang naririnig namin, ay hindi po namin kasi alam na nagsa-cyber ito. So, pag-usapan sa komunidad ninyo na, oy, nagsa-cyber yata si ano, maging alarma na, maging tawag dito, maging alerto na po tayo. Ngayon, kung paano nyo po i-report, meron naman po kaming mga hotline na pwede nyo pong idulog. Siguro po, lahat tayo dito na nakikinig, meron pong Facebook. So kami po sa WCPC, nung nagkaroon po ng pandemic with the help of Asia Foundation, in-intensify po namin yung visibility namin online. So binuhay po namin si Aling Pulis na kung saan meron po kaming FB page na may followers na po kaming 36,000 plus. So sa mga nanonood po sa atin po ngayon, maaari nyo po kaming sundan or mag-member po kayo, i-follow po. Kasi hindi lang po ito yung makikita nyo doon Every week, nag-feature kami ng social media cards about advocacies namin on women and child protection. At meron din po kaming mga babala kung paano nyo po may iwasan yung mga krimen na ito. So, mas maganda pong i-follow nyo po para kahit paano po ma-share nyo sa inyong mga kamag-anakan, sa mga bata, kung ano po yung mga dangers ng internet or kung paano mo sasabihin kung naabuso ka na pala. So, ayan po sa screen, yung hotline po namin sa Globe po, 0966-725-5961 at yung sa Smart naman po, 0919-777-7377. Gusto ko rin pong ipabatid na meron pong naka-duty na taga-WCPC na 24/7 dito po sa hotlines at saka dito po sa Aling Pulis Facebook page. At sinisiguro naman po namin, if in case magre-report kayo, hindi po namin i-divulge yung identity ng nagre-report. So secured po kayo sa information na ibibigay nyo sa amin. Yun po. Banggit na po ni Colonel Sheila, no? Opo, thank you po, Colonel. Napakahalaga po na yung involvement din ng natin bilang member ng community na maging mapagmatsyag tayo, maging conscious tayo sa nangyayari sa ating paligid at syempre tumulong din tayo na makapag-report sa pamamagitan ng maraming nating platforms na pwedeng mapag-reportan. Ano po? So
Colonel, siguro po bago po tayo tapos dito sa portion na to ng ating pag-uusap, ngayon baka hindi pa po nila gaanong kilala yung WCPC po na nire-representa nyo, no? Ano daw po ba yung gampanin ng WCPC sa paglaban sa OSEC at yung pagre-report na banggit nyo na po kanina eh. So, maliban po sa rescue, ano po yung ginagawa ng WCPC? So ang opisina po namin na Women and Children Protection Center, ang mandato po mag-imbestiga ng mga kaso ng mga pang-aabuso both sa mga kababaihan at mga kabataan. Ngayon po, dahil ang most vulnerable sectors naman po natin sa abuse, women and children, minarapat po na practical na i-attach po ang trafficking, pag-iimbestiga ng trafficking in person sa WCPC. So, dahil nga po nabanggit ko kanina na pagdating po dito sa ating bansa, ang online sexual exploitation po ay isang trafficking offense, kaya kami din po ay nag-iimbestiga ng mga OSEC cases. So, nagiging visible po kami tulad nitong mga webinars na to kasi ito po ay isang pamamaraan kung paano po namin maabot ang mga komunidad kasi itong krimen na po ito ay hindi po isang trabaho ng iisang ahensya lang. Ito po ay trabaho ng buong gobyerno, ng lahat ng tao sa komunidad. Kasi kung tayo po ay gusto nating mapangalagaan ang ating mga bata, mga kabataan, magtulong-tulong po tayo para po mapigilan ang lalong paglala nitong krimen na ito. Opo. Yes po. So lahat tayo ay may magagawa, mayroon tayong parte sa paglaban ng OSEC maliban po syempre sa WCPC at sa iba pang law enforcers po natin na talagang they are putting their lives on the line din kasi risky rin po ito. Saka yun nga, may trauma rin po na naidudulot to sa kanila. So tulong-tulong po talaga tayo, no? And Colonel, meron po ba kayong gustong iwang mensahe para po sa ating mga viewers and listeners po tungkol po dito? Ano pong gusto niyong bigay na paalala sa kanila? Sabay-sabing marami po. Unang-una sa mga kabataan natin, kung ano po yung uso, wag po nating sasabayan dahil lang gusto nating makiuso. Nakakalungkot isipin po, yung tulad na lang ng pagti-TikTok. Yung TikTok na ipinapakita na alam ninyo kung babasehin natin po sa moralidad natin ay hindi sumasang-ayon sa ating standards. Ang mahirap po kasi kung halimbawa po nakapag-share tayo ng mga larawan natin of sexual content in nature o simple na lang natin mga hubad na larawan natin, it will take an expert para po i-take down yan. Once you click at na-upload nyo na po yan, hindi po pwedeng pag dinilit nyo, delete na po. Na-delete nyo po siguro sa inyo lang. But then again, paano yung nakapag-share na? With just a click, abot po yung picture na yan papunta sa ibang bansa sa kaduluduluhan. So paano po pag dumating na ang oras na kayo po ay nagkaroon na ng tamang pag-iisip na nasabi nyo na mali pala yung ginawa ko? Too late? Pwedeng ipa-take down natin, pero we cannot assure you na pag sinabing take down, zero image mo ang matitira o walang matitira, malilinis o makakapture lahat. Oo, walang assurance na ganon. Pag-isipan po natin kung ano yung alam natin na makakasama at makakapahamak sa atin. Pangalawa po, ibaling ko na po dito sa OSEC, sa mga gumagawa po o nagbabalak gumawa nito, isipin niyo po yung buhay ng batang sinisira ninyo. Mamiya, may paliwanag ko din lang. Walang yumaman dito sa krimen na to. Nakakahabag, na i-exploit ang bata, pipicturean ng kahalayan, gagawan ng video ng kahalayan, gagawan ng kahalayan. Magkano ang pinakamababang nakita naming binayad? 300 piso. Or ang pinakamahal, 5,000 piso. Doon na tayo sa pinakamahal. Yang 5,000 ba yan, katumbas ng buhay na sisirain mo, buhay ng anak mo, at buhay ng buong pamilya ninyo. Yung stigma sa pamilya ninyong maiiwan,
Sira ang pamilya nyo dahil yung nanay ang nang-abuso sa mga bata. Sobrang sakit noon sa bata na kaya nga po katulong natin ang DSWD at ang ibang mga non-government organizations na kung saan sila po yung nag-i-intensify din ng tinatawag natin ng psychosocial intervention once na ma-rescue yung bata. Kasi yung paggamot po dun sa trauma nila, layer yun, hindi po isahan lang. Imagine niyo po, yung nanay mo na nagdala sa'yo ng 9 na buwan, na supposedly po siya yung mag-aalaga sa'yo ni ayaw ka ngang padapuan ng lamok. Andun sa kapitbahay mo, yung nanay niya mismo yung nang-aabuso sa kanya. Nakakalungkot po. Kami sa kapulisan, kasama namin yung ibang government agencies, yung mga agency members ng IACAT, mga non-government organizations, nagtutulong-tulong po kami para mapigilan o wakasan itong krimen na ito kasi karumal-dumal po. Dahil yung mga batang walang kamalay-malay ang ginagamit bilang kalakal. Sila po ay hindi laruan, hindi sila pinangkakalakal. Isipin natin ano ang magiging kinabukasan ng bansa natin kung ang majority sa mga bata ay exploited. Hindi po natin nanaisin na mabuhay yung bagong henerasyon na ito yung kamumulatan nila na magno-normalize sa kanila. So, ako bilang ahensya ng PNP Women and Children Protection Center, nananawagan po ako doon sa mga nanonood sa atin ngayon na in your little way, by sharing kung ano po yung take away ninyo dito, doon sa mga tao sa paligid ninyo, mga kamag-anakan, mga kabataan, maganda pong baon ninyo yon dahil kahit papaano makakatulong kayo sa amin sa pagpapalaganap ng impormasyon at awareness sa komunidad kung gaano tayo pwedeng sirain nitong krimen na ito. Mahirap po, pero sabi nga, pagtulong-tulong, mas mapapadali yung trabaho natin. And I believe, tayo naman bilang tao, pag usaping pambata na po, talagang nadudurog yung kalooban natin. Kahit papaano maaantig yung mga damdamin natin na parang mag-iisip tayo, anong pwede kong itulong? May reporting po, malaking bagay na po. Syempre po yung action line natin po sa IACAT 1343, ang dali pong tawagan kasi china-challenge naman po ng mga sumasagot doon kung papaimbestigahan yung isang kaso. Malaking bagay din po. Ayan po, 4 digits lang. Natatandaan nyo. Hindi po yung pang I love you na 1444, 6 pa yun. At least ito po, pag magre-report kayo, 1343 lang po. So ayun po, marami na akong nasabi, but I hope I put a mark doon sa umaga ninyo, knowing na we really need to help and pagtulong-tulungan po natin itong pagsugpo sa krimen na ito. Yes, very well said talaga po, Colonel Sheila. Siguro madagdag ko lang po, no, bagamat may mga magulang na gumagawa nito sa kanilang mga sariling anak, pinapaalalahanan din po natin na napakalaki ng role ng magulang para rin maingatan na hindi ito mangyari sa ating mga anak by educating them, paalalahanan sila, try to monitor the social media activities. Ano po, kasi yun nga po, katulad ng sinabi ni Colonel kanina, baka pag na-post mo na yan, yes, you can put it down, pwede mo yang i-delete, but the digital footprint is there. Tama po ba, Colonel, no? At hindi natin alam kung sino nang nakapag-download niyan. Meron na silang kopya ng inyong mga masiselan na larawan and could be used actually against you. Yung iba nabablockmail because of this. Pero aside from that, no, talagang napaka-importante that we think before we click. Okay? So, one last pala, Mamia. Yes po. Mamia. Yes po, Colonel. Okay. Doon naman po sa halimbawa na nakagawa na nito, nakapag-upload na ng kanilang mga images, huwag po kayong mahiyang humingi ng tulong. Yun lang po. Marami po ang support group na tutulong sa inyo. Kami po sa WCPC ay handang tumulong sa inyo if in case na nagkamali kayo at one point in time.
nakapag-upload kayo and then na-realize nyo o kaya nagiging biktima na kayo na nagkakaroon na ng sextortion, blackmailing, please feel free to contact us and we will help you. Okay, so do not be afraid bago pa siya magamit against you. Okay. Maraming salamat po, Colonel Sheila. Napaka-alarming ng ating pong discussion. Pero this is really very important also na mapaalam natin sa mas marami pa pong nakikinig sa atin. So again, wag po natin kalimutan na i-share po itong discussion na ito. Kahit matapos po itong webinar na marami pa po tayong gustong idagdag sa ating kaalaman. I will, sana po makasama ka pa ulit namin mamaya, Colonel Sheila, to answer their questions. May mga nagpapadala na po ng mga questions nila na mga viewers po natin. So once again, maraming salamat po. Pinaka-last na sabi sa'yo, marami akong sinasabi. Part of my personal advocacy po, doon po sa mga nakikinig na nasa komunidad, if you would want to invite me to conduct lectures on OSEC awareness po, feel free. Ako po, pwede niyong tawagan o kontakin sa 0908-889-1996. Wala po akong bayad. Anytime po, pwede po akong i-invite. Okay, talagang very generous po si Colonel sa kanyang availability. Sabi nga po niya in one of our webinars din ay talagang yan ang gift niya, kanyang availability. So ayan po, naka-flash po sa ating screen ang ating Aling Police hotline and yung pong binigay ni Colonel na number po niya. Okay po, sige po, to continue with our discussion po, tutok lang kasi kasama pa po natin si Colonel. Tama po ba, Colonel? Mamaya po sa ating Q&A. Okay po. And ngayon po, pinapaalalahanan ko po ang lahat na pwede pa po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating FB comment section at ating Zoom chat and Q&A box. Okay. Ngayon po, tatawagin ko ang ating pangalawang panauhin para naman po ipaalam sa atin ang mga paraan para makapag-report tayo at maging bahagi ng laban sa OSEC. Okay? Sa mga nagtatanong po, paano mag-report ng OSEC, mapapakinggan po natin si Mr. John Ruelos. Siya po ay isa sa mga case officers ng CFO upang pag-usapan ang 1343 action line at iba pang mga hotlines na pwede nating mapag-reportan. Magandang araw, Sir John. Andyan na po ba kayo? Hello po, good morning. Hello po, good morning po. Nadidinig naman po ako. Yan. Yes, sir. Okay. Hello po. Sir, thank you for joining us. May mga ilang katanungan po kami para sa inyo, specifically sa 1343 action line. Una po, nabanggit na kasi natin sa mga nagdaan nating webinar kung ano yung 1343 at ito nga po ay National Action Line Against Human Trafficking, no? And ang naitanong po dito is, may mga naitawag na bang report ng OSEC sa 1343? Actually po, Ma'am Mia, marami na po na may mga natanggap na tayong mga tawag na regarding online sexual exploitation. Ayan, mga kabataan. Actually, hindi lang siya basta-basta online sexual exploitation pa. No? Minsan, nagsasanga pa siya into extortion or yung sextortion na tinatawag. No? So, yung kanina nabanggit nga po na blackmailing, yan, nagagamit din siya. So, yung 1343 action line, hindi lang po siya for human trafficking. So lahat po ng mga cases din ng mga illegal activities, pwede siyang i-report dito. So tulad nga po kanina, kami po ay nire-refer natin tong mga gantong kaso nire-refer natin tong mga kaso na to sa mga partner agencies natin. Yan. So yung 1343 action line, pag tayo po ay nakakatanggap ng tawag dito, tayo po ay kinukuha ng ating partner, ayan, yung ating partner na DOS1 po, yung call center, na yung mga information po ng ating mga reporter. So, lahat po ng mga information nila, so as much as possible, kung kunwari kayo po ay magre-report dito, kailangan nyo pong sabihin kung paano po namin kayo muling makokontak or paano natin makokontak yung victim, whether paano ba, pwedeng tawag, pwedeng email,
pwedeng kung may Facebook account, even yung Facebook account po ng victim or kayo pong reporter, para pwede kayong balikan po ng ating mga partners, no? Ayan, tsaka ng ating mga case officers. And then, even the nature po, no? In your own words, pwede nyo pong i-describe na lang din po kung ano ba yung nangyayari para mas madali nyo po ma-express. Pwede pong Tagalog, yan, pwede pong English, yan, kung gusto nyo po Bisaya, yan, sige po, subukan natin yan, i-translate din po natin yan. Basta, as much as possible, nandun po dapat yung laman, no? Yan, nakikita natin ano ba yung ginagawa sa biktima, bakit ginagawa, anong dahilan, kung ano po yung nalalaman po ninyo, ibigay nyo lang po sa hotline natin na ito. Then, tawag dito, pag mga crisis call po, yung tatawag nating crisis call, yung kailangan ng immediate action, dali-dali po tayong umaakto dito sa gantong problema, no? So talagang kinokontak natin kagad yung mga partners natin, yan tulad po ng WCPC, DSWD, especially kung mga bata po, talagang kinokontak po natin sila para immediately ma-assist kagad yung mga victims po. And then, ayan, kung may mga ano naman po, kumbaga, parang intelligence call, chinecheck din po natin yan. So kung kayo po ay may yun, tulad ng mga nabanggit po kanina ni Colonel Sheila na kung may napapansin kayo sa inyong mga paligid, ayan, pwede nyo rin po i-report yan sa 1343. So tulad nga po na sinabi ni Colonel, madali lang po tandaan, no? 1343, or ang ibig sabihin po nito ay I can help you. Ayan, the I can help you action line. So pwede nyo po itong tawagan through the hotline po na 1343. Kung outside Metro Manila po kayo, just add 02-1343. And then, pwede po ninyong bisitahin yung website niya sa Facebook account and meron din po itong email. Ayan. Okay? Okay, salamat Sir Jan. And dahil na-mention mo na pwede po itong tawagan, siguro tanong lang din natin, meron bang specific na edad ang pwede lang maka-access at tumawag dito? Ayan. Actually, ayan, Ma'am Mia, wala naman po, no? Ayan, as long as yung reportee ay may knowledge siya, pwede niya pong itawag to, no? So parang, kumbaga, it's an emergency hotline, no? So pwede pong i-report dito kung anong po yung nakikita nilang mga illegal or mga hindi tama. Ayan. So pwede nilang i-report yan dito, no? Wala po tayong pinipiling edad. As long as you have the knowledge, ayan, about the case, concern, pwede nyo pong i-report. Okay. Basta may kaalaman ka. Alam mo, ganito yung nangyayari, ganito yung nakikita mo, alam mo yung lugar, ayan, nasa gantong kanto, nasa gantong street, na gantong syudad or probinsya, pwede po kayo mag-report. Okay, sir. Natanong ko lang kasi, yun nga, kabataan po yung ating pinag-uusapan dito at baka sila rin mismo pwede silang mag-report para sa sarili po nila, no? And nabanggit mo, may mga ibang platform maliban sa pagtawag para makapag-report. Tama po ba, sir? Yes po, pwede po tayong mag-report po through the Facebook page po ng 1343, yung facebook.com/1343actionline, or pwede rin po through the email po ng 1343actionline@cfo.gov.ph. Ayan. And syempre, yan, pwede nyo pong tawagan yung mismong hotline din po ng 1343. So, yun po. Now, so, yun nga, nabanggit nyo din po sa mga kabataan na gustong mag-report. Ayan, kung kaya nyo din po na kung may nakikita kayo, ayan, mga nakikita niyo sa comments ninyo, reports sa Facebook feed. Ng OSEC. Opo, report ng OSEC. Paano pwede niyo pong po kayo nakakatulong or paano pa po ayun. Nakakatulong? Okay. Sige po. Hello sir, narinig niyo po yung tinanong? Paulit na lang po, Miss Mia. Ayan. Opo. Yes, sir. Opo. So kanina ho nabanggit ninyo na nakakatulong din ang 1343 kasi nakaka-receive ho kayo ng report ng OSEC. Tama po, no? Ngayon, maliban po sa pagtanggap po ninyo ng reports ng OSEC sa 1343, ano pa po ang nagagawang parte ng 1343 team sa paglaban po sa OSEC? Ayan. So, ang 1343 team po, tulad po ng ginagawa natin ngayon, tayo din po ay nagbibigay po ng mga programa tulad nito, mga webinar. Tayo din po ay nagpro-provide ng mga information materials. So tulad na nakita nyo kanina sa screen, pwede nyo pong i-download yung ating primer about human trafficking. Ayan. Or the primer ng 10364. Ayan. Tapos, yun nga po. So we conduct these types of seminar para po kayo po ay
magkaroon pa po ng kaalaman, no, tungkol sa mga ganitong problema. No? So sa totoo lang po, I think ito na yung pinaka-panglima, no, na webinar natin. No? So ayan, we conduct seminars regarding sa illegal recruitment. Ayan, no? So with our partners sa POEA. Ayan, so we also have yung sex trafficking. So dun po. So ito po, online sexual exploitation, isa to sa mga ginagawa nating information drive. Before po ng pandemya, we conduct yung mga community education program. So nagbabayan-bayan din kami. Kami ay pumupunta sa mga ibang probinsya, minsan kahit sa liblib. Yan, para sila po talaga ay mabigyan pa po ng impormasyon, no, tungkol dito sa gantong sitwasyon. So dahil syempre, tulad nga po ng nabanggit kanina, ang laban ng human trafficking ay laban po nating lahat. Kung lahat po tayo magtutulong-tulong, bata, matanda, may pinag-aralan o wala, lahat po pwedeng malabanan natin tong trafficking, and basta tulong-tulong po tayo. Okay, totoo yan. Katulad din ng pinaalala ni Colonel. Okay. Meron pa po ba kayo, sir, gustong idagdag? Or may mga huling mensahe po ba kayo para sa ating mga viewers and listeners? Ayun po. So, yun na nga po. Well, basta po kung kayo po ay may mga nais i-report, no, much better din po kung meron kayo. And minsan kasi may mga cases na medyo hindi talaga nila alam, no, na kung ano yung nangyayari, or kung hindi man alam, minsan yung mga tulad nga po ng biglang dinadala sa ibang lugar. Ayan. If there are chances na you can take pictures or any other information, yan, pictures, kahit sabihin natin, picture ng, yan, minsan kasi nagkaroon din po tayo ng kaso na dinala siya sa ibang bansa na hindi niya alam kung nasang lugar siya. So we instructed the victim na picturean niya yung bintana, picturean niya yung mga bills. So eventually, ayan, nalaman natin kung nasang bansa at lugar siya. So nakapag-report tayo sa ating Philippine Embassy or Consulate na doon sa area na yon. So yan. So or yan, nakita niyo sa ini-screenshot ninyo, pinicturean ninyo na may nakita kayo sa comment, no, may nag-aalok ng ganito, ganyan. Makakatulong din po yon. So pwede niyo ibigay din sa amin yung link, ayan, ng nakita ninyong comment sa or video, yan, para yun po ay ipro-provide natin doon sa ating mga partners tulad sa WCPC. So ulitin ko lang po, no, wag po kayong mag-hesitate or wag kayong mahiyang lumapit. Yan, lalo na sa ating 1343 action line. Kung kayo po ay may nakikitang mga gantong klase ng problema, especially kahit po pandemya, nakikita niyo naman po, no, we still handle these types of cases. We still try to help yung mga kababayan po natin. So, ulitin ko lang, para madali niyong tandaan, uulit-ulitin ko po. 1343 stands for I can help you. Ayan. Okay? So, maraming salamat po. Maraming salamat din, Sir John. So, kumbaga, nire-remind po tayo ni Sir John na sa pagre-report po ninyo sa 1343 action line or maski po doon sa aling police hotlines po natin, hindi po natin kinakailangan malaman lahat ng impormasyon at the beginning. After all ho, lahat naman ng ating mga reports ay ibina-validate pa po. And then, saka po siya ina-actionan din ayon po dun sa nakalap na impormasyon. Okay? So, salamat Sir John sa inyo pong pagbabahagi. Please stay put po. Kasamahan niyo po kami ni Colonel Sheila para sagutin ang ating mga questions na nag-gather sa mula sa ating mga participants. So, Colonel Sheila and Sir John, sana po ay nakainom kayo ng tubig kasi medyo marami-rami pong pinadalang mga questions po sa atin ang ating mga tagapakinig, and we are very happy and glad po sa inyo pong participation, meaning po talagang andyan po yung inyong interest at ang inyong concern na mapangalagaan din ang ating mga kabataan. Ganun pa man, gusto ko lamang pong magpabatid sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Kung sakali po, baka hindi po natin mabasa lahat kasi talaga pong marami, ano? But you can always leave us a message sa 1343 Facebook page, saka po sa aling po na WCPC Facebook page po para masagot pa rin ang inyong mga katanungan. Okay po? Sige, hinga po muna tayo. Okay. Kasi talaga pong marami-rami po ito, no? Sige, okay lang po ba? Uumpisahan ko po yung tanong kay Colonel Sheila. Okay. Colonel, talaga pong ito po ay medyo ulit-ulit na tinanong ng ating mga participants. Ano raw po ba yung pinagkaiba ng OSEC sa pornography?
You know, there's a very thin line which divides or defines OSEC from pornography. Kung nakita nyo po doon sa mga offenses na ikinakaso namin sa taong nag-commit ng OSEC, andun po yung pornography kasi nasusupersede siya nung sa trafficking offense. Ngayon po, meron po kasing mga, halimbawa po yung pornography sinasabi natin, wala naman pong nag-facilitate. Wala naman pong pumilit sa bata. Halimbawa, yung dalawang menor de edad, nag-video ng sarili nila, nag-leak. So yan maka-classify natin as pornography. Ngayon, may nag-facilitate ba o may nagpumilit sa kanila? Wala. Pero dito sa OSEC kasi, lahat ng activities o ng acts ng OSEC, merong nagpa-facilitate, may pwedeng nagpilit sa bata, and ultimately, yung purpose niya is i-exploit si bata at merong karampatang kapalit. So, pag halimbawa si pornography, mag-picture siya ng image na, in-upload niya. Pwede na siyang, kung wala naman sa kanyang nag-utos, so hindi siya maka-classify as OSEC. Okay. Okay po. Saka po yung profit, tama po ba? Meron pong kapalit. Naglag ba ako? I think si Ma'am Mia po. Ayan. Sige po. Colonel Sheila, ayan, may napansin lang po akong tanong, no? Paano po pag yung mga nagsishare ng mga gantong klaseng problema po, sila ba ay nakakasuhan din po ba? Meron na kaming sinimulang i-test case dahil pag nakita nyo po sa mga Twitter at Facebook, meron silang mga forum na mga kung saan nag-upload sila ng mga images, CSAM, child sexual abuse and exploitation materials. Nag-try na po kami mag-apply ng warrant to disclose computer data. Inaantay po namin yung resulta. Pero tinitingnan po namin, isasabay talaga namin siya sa seryosong kampanya kasi hindi ko po maintindihan na may mga tao na nakikita na kumbaga tabu o kahalayan, nagagawa pa pong i-share at ipakalat. So may responsibilidad din po sila. Sige po. So yung mga tawag dito, nagpapakalat or nagko-consume ng mga materials na yun po, Colonel. Opo, kasi mere possession po pwede na siyang makasuhan po. Okay, thank you po. Saan daw po yung hotspot ng OSEC dito sa Pilipinas? Kung meron po kayong identified. Nung nagsimula po ang WCPC sa pag-handle ng OSEC, we can only identify a few places na kung saan laganap po ang OSEC. And until now naman po, marami pong kaso na nangyayari doon sa mga lugar na yon. Number one, wala naman chronology, but kasabay po dyan ang Taguig City, sa Cebu po, and then Pampanga, Angeles, tapos dito po sa ilang bayan ng Metro Manila. At ang nakakalungkot isipin po, kung isasantabi natin yung word ng hotspot, yung doon na lang po sa presence nitong crime na ito. Kasi ina-expect natin parang dito lang sa mga highly urbanized areas Would you believe, last year po, August, pumunta kami ng Surigao, sa Bislig. Naka-aresto po kami ng 5 facilitators and rescue ng 15 victims. So parang pati doon sa mga liblib na lugar, nararating na po ng OSEC na ito. Grabe, talagang with the advancement of technology yes. Advantage din po talaga. Okay. Anyway po, sige po, para makapahinga naman muna si Colonel. Sir John, ano raw po yung, anong araw lang daw pwede pong ma-access or makapag-report dito sa 1343? Ayan po. Ayan. Wala pong araw, no? Wala pong araw or oras na pinipili po ito. Kahit holiday po. Ang 1343 action line po natin ay bukas po ng 24/7. May handa pong sumagot po sa inyo sa 1343 action line natin.
Ayan, basta yun lang po, no, wag lang po mag-hesitate na tumawag at lumapit sa hotline po natin. Ayan, at meron pong sasagot sa inyong tawag po. So, ayan, basta tandaan nyo lang po, no, 1343, I can help you, 24/7, ayan, pwede po. Okay. Okay, walang nagsasarado. Kasi hindi rin Ayan. Hindi po nagpapahinga, hindi man nagpapahinga ang trafficker, hindi rin tayo magpapahinga sa paglaban po sa kanila, no? Yan, ganyan po tayo sa 1343 action line. Ayan. So, dun, ulitin ko lang po, natandaan lang po natin, yan doon sa ating mga viewers, 1343 action line po. Ayan, wala pong araw, no? Any day, anytime, pwede po kayo tumawag kahit po madaling araw. Meron po tayong partner, yung DOS1 po, na pwedeng sumagot po sa inyong mga cases or mga tawag po, no? Ayan. Okay. Ayan, sige po. Okay. Sige po. Colonel Sheila, medyo nag-pause lang po saglit si Ma'am Mia, no? Ayan, so Opo. Ayan na si Ma'am Mia. Pasensya Okay. na po ulit sa ating mga viewers at sa ating pong panauhin. Nakakaranas po ako ng technical difficulties, but thank you for indulging. Colonel, ito po ay curious question from our listeners po. Ano raw po ang edad ng pinakabatang na biktima ng OSEC dito po sa atin? Base rin po sa inyong mga na-conduct na operations. Para lang ibalik ko sa iyo ang tanong, Ma'am Mia, sa tingin mo, gaano ka bata? Paano ba? Pwede po ba yung mga 3 years old, 2? Oh, nakakalungkot ano, pero ang recorded namin na na-rescue is a 3-month-old baby. 3-month-old. Dumedede pa, naka-diaper, Colonel? Sa murang edad niya, nagawa na ng nanay niyang halayin at pagkakitaan. Yes. Sorry, Colonel, pero tanong ko lang, bakit po, siguro may mga ni-interview kayong magulang na gumawa nito sa ganito kabatang edad, no? Ano yung nasa isip nila? Bakit nila ito nagagawa sa wala kang muwang-muwang na bata? Rhetoric answer, gipit lang. Pero kasi tawag dito, ibabalik ay iko-connecta natin doon sa willing magbayad na customer. So, itong customer na to, kung malaman niya na meron yung facilitator na pwedeng i-offer na bata, and pag sinabi na eto, ganito, ganyan, ang edad, ganyan, anong meron sa isip ng isang perpetrator na nanaisin niyang ma-exploit ang bata at kaya niyang magbayad? Ibalik din natin sa nanay. Paano mo nakakaya na i-exploit ang isang 3 buwang gulang na sanggol na sa normal na nanay po ay ayaw mong padapuan ng lamok? I don't want to be graphics, pero sexual exploitation yung nagawa doon sa bata. Yes. Opo, no? Andyan din po ba yung naririnig namin na kasi wala naman nangyari dun sa bata, nakita lang naman. May mga ganun po bang sumasagot talaga rin, Colonel? Meron po kasi sabi nila, pinicturan ko lang naman. Pinicturan lang. Pero yung picture na yon pinarating doon sa customer. At si customer, ano ang kasiguruhan na sa kanya lang natapos yung picture na yon? Yes. Ang problema doon, halimbawa po nagla-live streaming, meron ding mga nakasip-sip sa kanya na mga customer din ni customer. Talagang may layers po, no? Opo. Yung pag-explore. Pero ang kagandahan naman, magtataka kayo, baka may nagtatanong sa inyo, paano nyo natutuntun? Di po ba? Yes po. So, kami po, ang mga tao namin sa WCPC are trained online investigators. Ang mga training pong nakuha ng mga tao namin, both local tsaka abroad na inisponsoran ng mga partners natin. Kasi yung mga ibang bansa naman po, ang taas din naman ng clamor nila na wakasan itong krimen na to. And maraming bansa ang nagpaparating na hiyang-hiya sila sa atin dahil yung mga nationals nila, inaabuso yung mga bata dito sa atin. So, sa pakikipagtulungan nila sa WCPC, kinakapacitate nila yung mga tao namin. Pag halimbawa nagkaroon sila ng investigasyon sa isang national nila, halimbawa sa isang US citizen,
madali sa kanilang kumuha ng warrant, ng financial records, ng online activities nung subject nila, and then pag in-examine nila or at a closer look, makita nila na itong mga images na natagpuan doon sa mga devices nung suspect, parang tumuturo doon sa Pilipinas. That's the time na ibabato nila sa amin. Mas mabigat pa nga yung trabaho po namin kasi doon nga sa landscape ng OSEC na 3 yung actors, 2 doon sa atin. Yung facilitator na dapat malocate at maaresto at yung biktima na dapat malocate at ma-rescue. So, magagaling yung aming online investigators, natutunton. Ang nakakatuwa, pag halimbawa pumunta kami doon na aktuhan, magdi-deny pa, ang sinasabi ko lang doon sa suspect ate, ang laki-laki ng mapa ng Pilipinas. Di ka ba nagtataka? Dito kami naituro sa address mo. So, ayun. Pag magdi-deny, ito mapakita namin. Ito yung mga usapan ninyo at ito yung mga pinapadala ninyo. Okay. So, kasabay ng pagdamantala nila, may counter actions din na ginagawa ang ating law enforcer. So, wag po kayong maging kampante talaga, no? And yun po, nabanggit nyo na po, Colonel, i-connect ko na lang po doon, sabi nyo nga, usually abroad, no? Pero karaniwan po, yung parokyano po ng OSEC, nasaan sila? Meron din po ba dito sa Philippines? Sadly, meron kaming namomonitor and ini-intensify naman namin na sana talaga makasample na kami ng local national. Marami po ang mga offenders natin from the US, Australia, United Kingdom, and then meron din dito po sa Asia medyo mababa or so far ngayon wala pong referral. Pero namomonitor namin na dito sa kapwa nating Pilipino, meron silang mga forum na kung saan nag-uusap-usap sila at nagkakaroon ng mga activities ng pagpapalitan ng mga images o mga kaalaman tungkol dito sa OSEC. Sadly, talaga, no? Wala siyang pinipili. Okay. Colonel, pahinga lang po muna natin yung mga viewers. Baka hindi na sila humihinga, I mean. Sir John, sorry po, pasensya na. Medyo overwhelming kasi po yung discussion. Sir John, ikaw muna, Sir John, sino raw po ba yung sumasagot ng tawag ng 1343 pagka call ang ginawa nilang pagre-report? Yun po. So, if you're calling po yung ating 1343 action line po, ayan, meron pong sumasagot tayo from our partners po sa DOS1. Yan, yung parang pinaka-call center po that answers all your inquiries. So yun po, hinihingi nila lahat ng mga information po ninyo. So as much as possible kung ano po yung mga kaalaman ninyo, kahit konti lang po yun, provide nyo lang po kasi malaking bagay po yung konting kaalaman na yun, whether intelligence report man yun or kahit mismong case naman na po yun. So meron pong sasagot sa inyo. Ayan, our partners, bukas po yung hotline na yan. Ulitin ko lang po, 24/7 dahil kami din ang trafficker, kung hindi man sila natutulog, kaming tumutulong, hindi rin po kami natutulog. Lalabanan din po natin sila, no? Ayan. Ayan po. So ito po bali yung process flow po ng ating cases. So yung victim po, pag tumawag po sila po ay i-receive ng ating action line center. Ayan yung DOS1. Then i-refer po natin sa appropriate agencies. Ayan, whether POEA, PNP, OWA, ayan sa DOJ, ayan, so DSWD. Ayan, tapos, kaya po importante din yung kung saan po pwedeng balikan or pwedeng tawagan ulit yung victim kasi para matanong natin ayan, yung kalagayan niya, yung location niya kasi baka nilipat na. No? So, we provide feedback sa caller. Ayan, so yun po. Okay, sir. Salamat. And another question for you, sir. Nabanggit mo na yung 1343, yung Aling Police Hotline. Meron pa po bang ibang hotline or ways na makapag-report daw ng OSEC? Yeah. Actually, Ma'am Mia, no? Ayan, ang kagandahan doon sa mga ibang mga local government po natin or even barangay, sila din po ay may mga hotline din po. No? So as much as possible kung kayo po ay in your localities po,
No, be aware din po sa mga emergency hotline po nila. Yan, kasi pwede nyo din po i-report, no? And hopefully, even the smaller level po, yung mga barangay natin, yan, pwede kayo din magtayo ng mga sarili nyong ordinansa na pwede nyong kung saan pwede mag-report. Especially ngayong panahon po ng pandemya, siguro kailangan na rin natin sabayan yung pagiging digital, no? So, siguro magbukas kayo kahit isang email lang, magbukas kayo ng kahit isang cellphone lang na pwedeng mag-text doon. Ayan, kasi marami naman po na kung tutuusin. Ayan, yung, even the PNP, ayan, pag tayo po ay napapadaan sa mga presinto, kita naman po natin meron silang mga hotline din na binubukas doon. So, save lang po natin ito and don't hesitate to call them and report kung ganun po, no? Then, kung wala po kayong access, kasi minsan may nagsasabi, Sir, Facebook lang. Ayan, so pwede naman po tayo mag-message po. Ayan nga po, through Facebook. Pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page sa 1343 or sa Facebook page din ng Aling Police po, WCPC. Yan, karamihan naman active po yung mga Facebook page po natin na yan, tumatanggap po din sila ng mga cases. Or kung talagang walang means to report, no, walang pantawag, walang pang-internet, ayan, you can approach, maybe personally approach, no, or lumapit po ng personal yan sa mga barangay officials natin, sa mga teachers. Ayan, marami tayong mga teachers ngayon dito, no, educators, ayan, mga social workers, ayan, no, ayan, na pwede niyo lapitan, law enforcers. Ayan, wag po tayo mag-hesitate na mag-report ayan sa kanila. Ayan, lumapit po tayo sa kanila upang tayo po ay matulungan po. Okay? Okay, salamat sir. So yun po, no, nalaman natin. Marami po tayong available hotlines kasi yan pong mga yan ay nandyan hindi para mag-compete sa isa't isa, kung hindi para i-complement din ang fight natin against these kinds of abuses and exploitation po. And yun nga, if wala tayong means to contact them, we can always report sa ating mga local authorities. Salamat Sir John. Okay, siguro po we have remaining 5 questions. Ayan. Opo. So 5 tanong na lang po natitira. Sige po. And Mami, Colonel Sheila, ayan, I hope nakapahinga kayo ng onti doon sa ano. Okay, sige po, ako na muna ang magtatanong sa inyo, Colonel, no? Ayan. So, dito, una po, Colonel, ano po ang may papayo nyo sa mga kabataan, magulang, guro, or kahit sino man, no? Yan, upang maiwasan nila na mabiktima sila ng OSEC? Tsaka paano ba sila makakatulong po sa na masugpo itong mga gantong uri ng kaso? Kahit sabihin natin sila ay ordinaryo lang po or kumbaga sila ay mga lang po, na normal citizen lang. Yan, paano po ba sila makakatulong at paano ba maiiwas nila yung mga kakilala at kaibigan nila, lalo na yung mga kabataan po? Saan ba ako magsisimula? Sa mga kabataan, ayun, wag na lang din po sa i-focus sa OSEC, but rather yung dangers ng sharing ng mga images natin na medyo of sexual content. Isipin niyo po, walang magkakalat kung walang picture na kinuha. Kung hindi tayo nagawa ng ganyang mga picture, hindi rin naman po yung, kumbaga yung risk na mag-spread siya or gamitin against you, wala naman po. So, lagi nating isipin ano ang magiging epekto o repercussion nito if in case na kumuha ako ng larawan kong hubad at pinadala ko kung kanino, or kahit in-store mo lang sa telepono tapos biglang ang telepono mo nasira, dinala mo sa pagawaan and then na-capture, yun po. Iba yung pag-iingat na lang po, yung mga bagay-bagay na sa tingin natin makakadulot ng kapahamakan sa atin. Sa mga magulang naman, ako kasi I'm a mother of 3 Nung na-engage ako dito sa trabahong ito, specifically on this post, nakita ko talaga, nakakatakot pala yung cyberspace na tinatawag. Grabe kapeligroso o grabe ang panganib na pwedeng idulot. Na akalain mo lang, nag-share lang ako ng picture but then yung magnitude ng effect, ng impact, ng trauma sa bata, pwedeng maapektuhan from relationships to pag-aaral, and worse yung kinabukasan. Imagine, may nai-report po sa amin,
10 years old, nagkalat ang video niya. So, 10 years old, bakit naisipan niya na gumawa ng mga ganitong mahalay na videos? Not to victim blame, but rather, yung mga adult sa paligid niya, dapat ini-educate natin kung ano yung panganib na maidudulot. Sa mga nanay o mga adults na nagsusupervise ng mga bata, meron naman po mga safety features ang mga gadgets. Pwede ninyong i-calibrate sa settings niya, and at the same time, i-monitor. At ang pinaka-importante po, open communication line between members of the family. Para halimbawa, yung sinasabi ko nga po kanina, nagkamali yung bata na nakapagpadala ng isang hubad niyang larawan. Pero dahil wala kayong communication channel sa pamilya, mas gugustuhin ng bata na itago. Kasi akala niya, mariresolve niya yung issue. Pero habang pinatatagal po, one layer after the other yung darating. Meaning, etong 10 years old na ito na idinulog sa amin, nakapagpadala siya for somebody she thought na kaedada niya. And then hindi niya alam, matanda na pala. So ngayon, itong isang picture na ito, ang ginagamit sa kanya to produce more. So hanggang hindi na kaya ng bata, hindi na nakakatulog, may depression na, that's the only time na lumapit siya sa nanay niya kasi nakita na yung changes ng behavior niya. Pero kung tayo po ay laging nakikipag-usap sa ating mga anak at kinukumusta natin yung pang-araw-araw ang mga ginagawa ng ating mga anak, kayo ang unang dapat tatakbuhan pag halimbawa nagkaroon siya ng problema. Di sana po, at the onset ng problema, nagawan nyo na ng solusyon. Nakatakbo na po kayo sa tamang kinauukulan. In the long run, kung kailan po bulto na yung bulto na yung problema, bulto na yung mga images na napadala niya, because inaano nga na po siya, binablockmail na siya to send more, mas lalo pong mahirap i-address yung problema. Hindi sinasabing hindi ma-address, pero alam niyo po yun, hindi na natin sana nahayaang lumala pa yung problema. So sa mga teachers naman, dahil naman online, so yung engagement niyo sa mga bata, virtual pa rin po. Ganun din po, from time to time, always remind our students on the dangers of the internet. Kasi ito na po yung normal natin Ito na yung channel natin sa everyday activities na ginagawa natin. So better be i-involve i-introduce natin ang internet doon sa mga bagay na positive ang magiging epekto o positive na gamit niya. And at the same time, warn them doon din sa dangers ng internet para yung curiosity ng mga bata for once ma-address on a level na objective siya. Kasi di ba po ba, actually bago, may singit ko na naman, bago po nagkaroon ng pandemic, si Aling Pulis was actually a project with Asia Foundation na dapat bababa kami sa komunidad para yung mga pulis na naka-assign po sa WCP desks, WCPD sa mga stasyon, sila yung pupunta sa bawat schools to educate yung mga bata on the dangers of the internet. Tapos i-introduce ang crime na OSEC. But unfortunately, nag-pandemic po, kaya naka-online na lang tayo. So, ito na po yung chance natin na ipamulat sa mga bata yung useful use ng internet and at the same time, warn them of the dangers of the internet. So, yun po. Ayan. Mamiya, dagdag ko na lang din po. Ayan, meron po sa mga social media accounts po natin, yan sa WCPC and the 1343, meron po tayong mga information materials na pwede po nilang i-share. So, i-share lang din po nila sa ating mga kamag-anak, kaibigan, tsaka sa mga bata po para po mabigyan sila ng kaalaman. And this yung mga posting naman po, naman siya, kumbaga madali naman maintindihan. So, yun lang din syempre sa mga matatanda, kung hindi man maintindihan ng kabataan, paliwanag lang din po natin. Yan, nang sila din po ay maprotektahan. Tama po, tama. Okay po. Sa mga nabanggit po ninyo na mga ways, paalala para sa ating mga magulang, siguro, Colonel, ano po yung magiging pananagutan naman ng magulang kung sakaling mabiktima ng usik yung kanilang mga anak, pero hindi sila yung perpetrator, kumbaga nabiktima ng ibang tao, would that count as neglect? Paano po yun, Colonel?
Sa ngayon po hindi na natin dinadagdagan yung problema ng yung possibility na maging dysfunctional ang family na uusigin natin yung mga magulang. Bagkus nire-reinforce po natin sila na kung naging biktima yung anak nila ng ibang tao, susuportahan natin sa lahat ng serbisyong pwede nating isuporta yung mga magulang para panagutin yung facilitator nung mga anak nila na kung saan naging biktima ng OSEC. Okay. Sige po. Ayan. So, Colonel, mukhang ako na po ang babato ng pinakahuli nating tanong po para sa webinar na ito. Ayan. So, tanong po ito para sa atin na nagtatrabaho po sa gobyerno. Ano pong mga programa ng gobyerno na pinoprovide natin para doon sa mga biktima po ng OSEC? Ayan. Ano ba yung binibigay nating serbisyo or mga tulong po para sa mga biktima? So, maipagyabang, ganun, maipagyabang. Tayo po ngayon ay nasa pang-anim na taon na na-classify as Tier 1 sa US TIP Report for 2021. So, ibig sabihin po nito, hindi naman wala tayong trafficking cases dito, but rather, doon sa mga minimum requirements, na-address po natin yung laban natin sa OSEC. At isa po dito na ang component yung mga serbisyo na binibigay natin doon po sa mga nagiging biktima. Well, for one, nagpo-provide tayo ng shelter para doon sa mga nare-rescue mga bata, and then meron po tayong nagbibigay ng psychosocial interventions, may mga trained social workers tayo, counselors o kaya psychologists, nang sa ganun, na-address po yung mga trauma ng mga kabataan na nag-fall under na as victims. Ngayon, kung matapos naman po nila yung programa, i-reintegrate po sila doon sa families nila or relatives na which the social worker deemed most na makakapagpatuloy sa pag-aalaga ng mga bata. Bukod pa po doon, meron din financial assistance na binibigay doon sa mga biktima, and then legal assistance po para lang sa gayon habang sila po ay yung kaso nila dinidinig, meron pong tumutulong sa kanila na mga abogado natin at yung iba pang services na pwedeng ibigay. Ayan po. Ayan. Sige po. Siyempre sa 1343 and siguro with the government naman po, so tulad na nabanggit ni Colonel Sheila, nagpro-provide din po talaga tayo ng mga social welfare assistance. I believe the DSWD, they provide parang livelihood and educational assistance pag sa mga gantong types of concerns din or any type of problem din po. And then, kung may mga victims naman tayo internationally, meron din tayong mga partners. Even in the IACAT po or the Interagency Council Against Trafficking, yung mga members po neto, may mga international partners din po sila which we refer yung mga gantong types of concerns din po or mga victim para ma-assist sila even they are abroad po. Ayan. Tapos, syempre, even private institutions po, nagko-contact din tayo. I believe, even sa mga telecoms natin, kung may mga gantong concerns, tama po ba, Colonel Sheila, meron tayong communication din with the telecoms pag mayroong mga gantong problema, we report them, and syempre, we try to block or process mga ganito pong kaso. So, even sa mga tawag dito, remittance centers din, and somehow nakakatulong din po sila, so we make them as partners. So, kung sa pagre-report po, marami tayong mga partners dyan, locally, internationally. Then, pagdating naman po sa after assistance, meron naman din tayo dyan, after the case, meron din pa rin po tayong mga legal assistance and social welfare assistance po, counseling, and mga livelihood programs, or tsaka mga seminars din para makatulong po sila makabangon ulit, makabalik ulit sa kanilang pamumuhay po. Ayan. Okay. Okay, sige po. Maraming salamat Sir John and Colonel Sheila for your generous sharing sa inyo pong expertise on the field. At syempre, yun nga po, marami po tayong mga gustong ipagmalaki na naging tagumpay natin sa laban sa OSEC. Ganun pa man, marami pa po tayong kailangan gawin.
Diba? At lahat tayo ay may magagawa. Okay? So, ayan, dumaan na naman po ang isang makabuluhang talakayan ngayong araw tungkol po dito sa online sexual exploitation of children. Muli po, maraming salamat sa ating mga panauhin, Colonel Sheila and Sir John, sa pagsagot po ninyo sa mga katanungan ng ating participants at impormasyon at kalinawan po sa usapin ng OSEC. Okay? At bago po ako tuluyang magpaalam sa inyo, hindi naman natin papalagpasin yung chance na makapagpa-picture po ako sa mga lalo na po kay Colonel na talaga namang very busy pero pinagbigyan po tayo. So, pwede po ba tayong mag-photo ops po bago tayo mag-goodbye sa ating participants and viewers? Okay. So, Direk, bibilang po ako ng 3. Please smile na lang po sa ating mga camera. And 1, 2, 3. Okay. So, ayan. Tapos na po ang ating pag-uusap tungkol sa OSEC. Nawa po ay marami po tayong napulot na kaalaman, karunungan na hindi natin gagamitin lang pang sarili, kung hindi ipapalaganap at ipapaalam din po natin sa mas nakakarami pa nating kakilala, kaibigan, komunidad. Okay? Para mas marami po tayong mapaabutan ng tulong at kaalaman. Okay? Bago po ako magpaalam sa inyo, gusto ko po ulit ipaalala na huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-like ang 1343 Action Line Facebook page. Ganon din po ang WCPC Aling Police FB page. Ang mga link na yan po at ang mga official Facebook accounts po nila ay makikita din po ninyo sa inyong mga screen. Okay? Para po kayo ay patuloy na maging updated sa kung ano na po ang nangyayari sa ating bansa tungkol sa laban natin sa OSEC at human trafficking. Ganon din po para makapanood pa kayo at makapakinig ng mga katulad nitong seminar sa mga darating pa pong panahon. Okay? Paalala rin po sa ating mga participants, muli, marami pong salamat sa inyo pong pagsama at pagbibigay po ng inyong mga katanungan. Ngayon po, para po sa inyong mga certificates po, pwede nyo na po itong makuha. I-access lang po ito sa inyong comment section by answering our feedback forms para din po ma-improve pa namin ang amin pong mga darating pang webinar. So we will appreciate your feedbacks po. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At gaya nga po ng sinabi ni Gat Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung kaya't, mahalin at ingatan natin sila. Hanggang sa muli, paalam po.